There are already surrender feelers regarding that matter. Pinaformalize na lang ang pagbalik ni Sir, ni General, para sa kanyang surrender. Mayroon ng surrender feeler na nakarating sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG mula sa isa sa dalawang dating general na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Ang naturang general ang sinasabing nakaalis na ng bansa bago pa lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Available ang kaso niya. Hindi siya doon kasali sa non-bailable. So it's very less complications sa kanyang kaso. Sinabi pa ni General Torre na sakaling umuwi ng bansa ang general, handa ang kanilang mga tauhan na sunduin ito sa airport. Pagdating niya rito, susunduin lang namin and we'll assist him to post bail. Karapatan niya naman yan. There's a great possibility with regarding that matter. Kasi ganun din naman Tatawagin din naman ang pulis ng immigration dahil ang pangalan niya nandun sa lookout bulletin. Kaugnay naman kay retired Brigadier General Narciso Domingo na lumutang sa social media para maglabas ng kanyang saloobin. Sinabi ni General Torre na mayroon na silang pinupuntahang mga lugar upang hanapin ang nagtatagong general. General Domingo naman ay taga Mindanao. So, doon natin siya hinahanap. Various areas of Mindanao ang ating hanap sa kanya ngayon. Pero hindi naman napipreclude a possibility na he could be in other places of the country. Sabi niya, sir, hindi siya susuko. Well, nasa kanya yun. Pero eventually, dalawang arm of the law will catch up on it. Sa kasalukuyan ay 8 pa rin ang pinagkahanap ng mga otoridad na kinabibilangan ng 2 general, isang police colonel, isang lieutenant colonel, isang lieutenant, 2 police senior master sergeant at isang police master sergeant. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.